Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng ating mga kaibigan sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Thank you. Exciting afternoon. Parang may problema si Demi. Anyway, magandang hapon dahil tamang panahon po ito para makilala natin siya at makabisita siya dito sa Fast Talk dahil napapanahon at panahon niya. Dahil tamang panahon. It is the panahon of the one and only. He is the breakthrough star. He is a new Netflix superstar. The one and only Alex Calleja. Yes! Maraming salamat. Thank you. Yeah. Wow, Alex. How does it feel na #1 ang iyong palabas? Philippine shows sa Netflix. Naitay Kapuso. I'm just so proud of you. Surreal. Bira kong gamitin yun, di ko ma-spell pero ang ganda pa yung surreal. Hindi ako makapaniwala kasi una-una maliit na production. Katapat pa yung malakas na, sabi ko, sana sa movie muna. Yung pala, nasa TV ako napuntang kategory. And doon yung, can I say that? Incognito. Andito yung Incognito. Sabi ko, #2. Nung nag-number 2 muna siya eh. Nilabas ko na February 7. Ano siya, Asia, Australia, New Zealand. Alas 9, may nagme-message na sa Australia. Nauna sa Australia. Sabi niya, Alex, ang ganda nitong ano mo, special mo. 11 o'clock, Japan naman, nauna sila ng 1 hour. So, naghintay ako ng 12 ng February 7, 12 a.m. Tapos, kinabukasan, sabi ko, papasok kaya sa top 10? Wala. February 8, nag-2. Satisfied na ako doon, Tito Boy. Sabi ko, eto na, bumangga ako sa pader eh. Sabi ko, eto na to. Okay. Nag-maximum ako, pero mas matindi talaga yung kalaban. Okay. Sabi ko, I'm honored na mag-2. Tapos, kinabukasan, alas 9, nakabukas kasi yung cellphone ko eh. Nung tumingin ako, siyempre refresh ko. Pag refresh ko, gumanon yung picture ng tao. Gumanon. Sabi ko, uy, nag-1. Kaya pala asawa ko, nahalik-halikan ako. Sabi ko, ngayon lang ako hinalikan nun. Sabi niya sa akin, you're back. Nasikaso. Marami pang ginawa siya sa akin pero hindi ko nagkwento, Tito Boy. Amin na lang yon. Sa tamang panahon, ikukwento ko. Pero ang ganda ng pag-aasikaso niya sa akin. #1 and then, ayun. Okay. I love you. How does your wife call you? Nung dati, hindi niya na ako tinatawag ng pangalan niya. Ngayon, Alex #1. Di ba? Alex. Pero, nung ginagawa mo ang tamang panahon, I know that you had Netflix in mind. Tama? Yung ginagawa ko yung mga jokes na yon, alam kong i-prepare ko talaga yon sa Netflix. Pero hindi ko alam kung paano ko gagawin. Okay. Alam mo yung intensyon, pero kung how it was gonna happen, bahala na. Hindi ko alam kung paano sino kakausaping tao. Pero may mga series of events na nangyari. Ay nakasama ko sa isang good morning, parang morning radio show, Good Times Radio. At nakilala ko doon si Sam O. At nung nakita ko si Sam O, na-connected siya doon sa isa sa mga boss ng Netflix. Sabi ko kay Sam O, can you connect me? So kung hindi ako sumama doon sa radio show na yun, I will not meet Sam O and I will not meet that guy. So nag-email Nakatadhana? Parang ganon. I was reluctant to accept kasi 6 a.m. eh. So in-accept ko siya, yung pala yung magiging resulta. So nag-email ako at nag-set ako ng meeting. So the next time you get an invitation for a 6 a.m. guesting, do it. Sam, if you're watching, hello. I mean, she's a friend. So siya talaga, ayaw niya lang aminin, pero siya yung nag-connect sa akin. Pero ang natutunan ko doon is isang bagay na reluctant ka. Minsan you accept it because hindi mo alam kung ano yung magiging... Ganda. I-reject ko yun sana kasi 6 a.m. Monday to Thursday ako, 6 a.m. Pero yun ang talagang story behind that. And then nag-set kami ng meeting. Netflix hindi siya interesado. Kasi hindi na priority nila ang comedy. Okay. They were more on the movies. Sabi ko, can I produce? Sabi nila, reluctantly, yes, pero I'm not guaranteeing na kukunin namin kasi hindi siya talaga ang priority. I did the birthday show. I recorded it. Namuhunan, umasa dun sa tiwala, dun sa material. And then, nung ini-edit nga, di ko pinapanood. Ayoko panoorin sarili ko eh. Tapos pinasa namin, ang email pa sa akin, can I talk to you 1 p.m.? 9 a.m. yun. That was my longest 4 hours. Nag-iisip ako, yung mga logic, kung good news to, pwede namang i-type na congratulations. Kung bad news to, pwede na naman i-type na bad news.
Pero ba't ako kakausapin? Siguro, papakalmay muna ako, then reject. So, ang dami pumapasok sa isip ko. So, pinabayaan ko muna yung pamilya ko. Yun. Nagdroga muna yung anak ko, pabayaan ko muna siya. Pag boss ko nito, nagdroga ka pala, salamat ka, may meeting ako ngayon. Pero kakausapin kita. So, yun, nung kinausap And ako, then 1 p.m., tumawag. Again, ang opening is, hindi kami masyadong, pero ang ganda ng pagkaagawa mo. So, I'll give you a chance. Pero, Asia, kaya nga siya, hindi siya Netflix produce. okay. Wala siyang logo. Marami siyang restriction sa akin. I cannot choose only on Netflix, exclusive. I can only use certain, I cannot even use the logo. Oo. Pero Alex, you start somewhere. And this is a big start. Yes. So, Di ba? Napakaganda. Kaya At masaya saka, ako. congratulations talaga. Napanood ko na po 2 beses ang Tamang Panahon. At Tamang Panahon, nakatadhana talaga. Lahat ng kwento mo, lahat ng nangyari ay nakatadhana. Malaking tulong ba na ikaw ang sumusulat ng material mo? Yes, kasi based sa experience ko yun at may observation eh. Pag ikaw nagsulat, alam mo yung metro. Okay. Hindi na siya, pag nagpasulat ka kasi, i-adjust mo pa sa how you deliver Right. it. Pag ikaw nagsusulat, straight na how you deliver it. Paano mo tinitest? I know you go to, you have lounges, etc. But how do you test a joke, for example? Nung mga simula ng karir ko, mga 1 year, siyempre bagitong-bagito, tinitest ko talaga sa crowd. Pero nung nagkakaroon, di ba pagka ikaw, parang pag nagdadrive ka na, minsan kung ano May ginagawa. bat na. Ngayon, minsan sinusubukan ko na on the spot. Okay. Ina-adlib ko kunyari, tapos pag pumatok, magiging permanent ko na siya. So, Okay. yun, ngayon ang nangyari. Mabilis na ngayon ang sulat ko. Okay. Alex, ang talent ba sa comedy, ito'y inborn or is it something that can be learned? Inborn talagang, you have it. Either you have it or you don't. I'm sorry. Mas maganda talaga yung pondasyon na, parang singing, pag maganda talaga yung boses mo, konting tweak lang, okay ka na. Pero pag inaaral kasi, minsan, ang mangyayari is parang hindi talaga laging effective. Contrived. Oo. Pinupush mo. Pinupush mo, tapos ang tendency mo is to really sundin yung deletra. Hindi ka tulad pag normal ka, kahit anong bitaw mo, natatawa yung mga tao. Okay. Si Bitoy, si Michael V, I had once an interview with him, and I think he did say this also in a lot of his interviews. Sinabi niya na marami sa mga characters sa kanyang mga programa, hugot niya nung siya'y nakatira sa tenement. You have a story na pang pelikula. Diyos ko, Alex, I did some interviews with you and I used to do research and palipat-lipat ang bahay, kung saan ang mga pinagdaanan mo. Gaano kahalaga yon sa komedya mo ngayon? Yung mga hugot ng kwento ng buhay mo? Yung nangyayari yon, masamang experience. Parang mahirap, lipat na bahay. Pero hindi ko alam na yung pala yung bangko ko ng mga... So humuhugot ka rin doon? Humuhugot ako doon, pero ang delivery ko is yung, kasi pinanganak akong may knack talaga of storytelling. Pero yung nag-combine pa siya ng experience ko sa buhay na marami akong pinag-uugutan, tapos kino-convert Mas sa comedy. lumakas. Mas lumakas siya. I don't think na kahit na mayaman akong pinanganak, hindi ko siguro na-develop to. Kasi sa dami ng hirap na pinagdaanan mo, Oo. sa dami ng bahay na tinirhan mo, sa dami ng mga taong nakilala mo, di ba? Nag-combine ako ng mga... Meron ako nakilala siguro someone who... kasi mga tambay-tambay, may magagaling na tambay na mag-deliver eh. Na siguro nakuha ko yung delivery niya. Yun. Kasi may mga galing magkwento eh. Kaya lang hindi siya nagpursu ng comedy. Siguro nakulong siya, namatay, nag-addict. Ako kasi, nakatutunan ko dahil mas matatanda yung mga kaibigan ko. Nakikinig ako sa inuman. So, nahasa. Gaano kalaki ang totoo? Gaano ang kalaki ang exaggeration? Meron, di ba? Meron. Sa mga materials. Kasi you opened with chismis. You tackled politically correct jokes. Men and women. You talk about your wife. You talk about even your mom, dad. Gaano kalaki ang totoo doon? Gaano kalaki ang eksaherasyon? 80% totoo. 20% exaggeration. Some are real life, some are just, ito lang, naisip ko lang ito. Pero base pa rin sa akin. For example, yung nanay ko talaga ay sugarol. Tatay ko ay babaero. Natutunan talaga ng nanay ko na magsugal dahil sa tatay ko na babae. Totoo yun? Totoo yun. Totoo yun. Tapos, ninakaw talaga ng nanay ko yung pera ng tatay ko. Yun yung ending ko eh. Hindi, gusto ko yung ikwento mo na huwag mo na ibangko. Oo, totoo yun. Kasi 1992 nangyari yun. Running si FBR, ang naging presidente noon. So,
Ayaw ng nanay ko pa deposito dahil wala siyang tiwala doon sa eleksyon. Baka mamaya magkagulo. Pero hindi talaga yun ang reason niya. Susugal niya talaga yun. Yung tatay ko naman naniwala. 100 pa lang ang pera nun, wala pang 1,000 nun eh. So naka-bundle sa ilalim. In fact, hindi ko nga nasabi doon na ginupit-gupit pa ng nanay ko yung dyaryo. Para? Pero budol-budol. Siya talaga ang unang budol-budol eh. Oho. Oo, scammer. Siya talaga yung 1992 to. Ginanon niya yung mga ano. Tapos sabi lang sa tatay ko, Piping ang tatay ko, humiga ka lang para alam mo andyan yung pera. So ang tatay ko, dahil hindi nga binubuhat yung kutsyon, ginaganon-ganon niya lang, hindi niya alam na palitan ng dyaryo. Okay. So sinundan ko ang nanay ko doon sa casino. Ako din ang sumundo, 8 a.m. Tapos 300. Kinakalabit ko, galit pa sa akin eh. 300 na lang pera from 170,000. Nag-MRT kami. Bahagi po yan ng tamang panahon. Tamang panahon. Oo. Pero pauwi ako, ang nasa isip ko, talo nanay ko. Tatay ko ang nabiktima, di po ba? Sabi ko, ma, patay ka kay daddy. Siya nawala ng pera. Pero pagbalik ko, ang pasok agad ng nanay ko. Yung totoong buhay, pagpasok pa lang sa pinto, Piping, hinahanap mo yung pera. Ikaw, yung pagtitiis ko sa pambababae mo. Pag-alaga ko sa mga anak mo, wala ka palagi. Bandang uli, parang abunado pa yung tatay ko eh. So, ang totoo niyan, kumuha pa ng may pension pa yung tatay ko, binigay pa yung 40,000 sa nanay ko. Sabi niya, pasensya na sa pagkukulang ko. Doon din ako natuto sa nanay ko eh. Hindi, bahagi din sa tamang panahon ay yung nakakatawang cabinet. Kung ano man yung cabinet na yan, dapat panoorin nyo para madiscover nyo yan. Malaking tulong po. Oo. Ang cabinet, kala niya sinabi nila figure, ano lang speech ko. Pero, ang hirap kasi tarunin ng babae sa sa mga diskusyon. Kahit panalo ka na. Kasi meron silang cabinet kung saan Humuhugot hindi lang nila sila. ginagamit yung galit nila. Alam nila kung sa kakatamang panahon eh. So, hinuhugot nila doon. Kasi may isang instant na talaga na talo yung asawa ko. Nabanggaan niya talaga yung kotse. Totoo yun. So, dapat magalit ako. Karapatan ko naman yun, di ba? Bilang pagbalik sa akin. May date pa nga minsan, di ko matandaan. Talaga, kotse lang yan. Eh, yung 1996, September 4. Natatanda mo ba? Sabi ko, hindi. Yun nga ang point. May mga bagay na kinakalimutan. Kumain na tayo. You know, tamang panahon opens with, a whole material on chismis. Pero dapat panoorin nyo. Alex, hiling kasi nila, baka naman you can perform a part of, Sige. Ayan! Alex Calleja! Yes, alam ng mga tao na may aso ako at marami kaming aso. Kaya minsan iniintriga ako, bakit aso ang pinili mo, hindi pusa? Sabi ko, don't get me wrong, no? May mga advantage kasi ang aso. For example, maglakad ka sa mga village, wala ka pang makikitang beware of cats. Beware of dogs meron. So, aso talaga gusto ko. Saka wala bang nag-uusap na magnanakaw na pare, wag natin pasukin ng bahay na yan. Ang tapang ng pusa dyan. Hindi ka pa nagising ng hating gabi. Diba? Pag may matapang ang aso, ang yabang mo pag gumakaw, diba? Lalapit ka. Sino yan? Matapang si Doggy. Sino yan? Hindi ka pa nagising na may pusa ka nangingiyaw. Ngiyaw, tapos na gano'n ka. Sino yan? Kakamuti ka ng pusa ako dito. Pero alam mo nyo, meron din sablay ang aso ha. Lalo na pag may kaibigan ka, may matapang na aso. Ewan ko ba, papasok ka sa bahay, nakaganon yung aso. Grrrr. Ano sasabihin ng kaibigan mo? Pare, pasok ka, hindi nangagat yan. Lahat ng senyalis, kaagatin ka ng aso. Pati yung aso sinasabi sa'yo, kaagatin kita, huwag ka pumasok. Ano sasabihin ng kaibigan mo? Yayakapin pa ang bait nito, promise. Natural, ikaw nagpapakain yan eh. Pag pumasok at kinagat ka ng aso, sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, ba't ka kaya kinagat niyan? Siguro masamang tao ka, ikaw pa iimbestigahan. Alam nyo, ba't ako nadala sa aso? Nung bata ako, pag inutusan ako ng tatay ko bubili sa sari-sari store ng soft drinks, ewan ko ba, sa lahat ng barangay, meron natang nakakotang isang grupo ng aso na nakatambay sa daan na walang magawa kundi manghabol sa'yo. Kaya nga marami kang may nanliligaw dyan na, saan po yung bahay ni Lilibet? Kita mo yung mga aso na yon? Doon yon. Sige po, mag-aaral na lang ako mabuti. Alam mo, grupo ng aso yun. Hindi ko alam kung sino may-ari nun. Ano yan, yung isang asong, galisin, talagang matandang-matanda na siya. Isa yun. Tapos yung laging buntis na aso na tinitira lahat ng aso doon. Talaga, papiring niya, maganda siya. Tapos, sabi ng tatay ko, parang hindi ka agatin. Buti na lang walang CCTV no, kasi 80s. Sabi ng tatay ko, parang hindi raw ako agatin. Dapat raw, tumingin ako diretso, wag raw ako tumingin sa aso. Tapos kagatin ko yung dila ko. So, na-imagine ko, ganito ako maglaad nung panahon ng 80s. Kung may CCTV nun, viral ako. Yung nanay ko, nakialam din, anak, ito lang yan. Pag hinahabol ka ng aso, maupo ka. Dito to yun. Hinahabol ako ng aso, ang hirap tumakbong nakaupo. Dito to. Maraming salamat. Tamang panahon po.
Alex, para sa'yo, if you were to name 3 of the best present, current comedians in the Philippines, sino sila at bakit? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. We're back on the show. Kasama ho natin si Alex Calleja. Watch Tamang Panahon ng Netflix. Alex, we have to do Fast Talk. Okay? Alex, funny, pogi. Funny. Stand up, sit down. Stand up. Nakakaaliw, nakakabaliw. Nakakabaliw. Maangas, maamo. Maamo. Walang tatawa, walang pera. Walang tatawa. Maraming tatawa, maraming pera. Maraming pera. Swerte, chamba. Swerte. Joker, lover. Joker lover. Yes. Basher, hater. Basher. Buhay mo, drama o comedy? Drama. Artistang kamukha mo? Si Jake Hersuto. Wow. Yung totoo, Alex, artistang kamukha mo, yung totoo. Mr. Bean. Kanino ka mas... Gusto mo yung gitna? Gitna. Pastor Kibiloy. Kanino ka mas takot? Sa multo o sa misis mo? Sa misis ko. Kanino ka mas bilib? Sa sarili mo o sa akin? Sa'yo, the joke eh. Show mo to, Tito Boy eh. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Chocolate. Best time for happiness? While eating chocolate. Complete this. Comedy is? Comedy is universal, no boundary. Tatlo. Best comedians in the country today? Vice Ganda, Michael V, and Jano Gibbs. You know, there was, mabilisan lamang po ito, there was a controversy about yung pagnanakaw ng mga material. You got involved in that. Tapos na po ang kasong ito, nag-apologize, tinanggap po ang apology. Ang tanong ko, is this something that happens often? Common ba ito sa komedya? Yes, common. Lalo na sa kay Jokoy. Mahirap kasi dapat wag kopyang-kopya, word for word. Mahirap yon, nakaw talaga yon. Pero yung daplisan, premise, because ang dami ng premise, okay lang yon. Pag daplisan ng premise, meaning pareho kayong nagbitaw ng car wash, pero iba naman talaga yung mga wording, iba yung delivery. Kasi ano yun eh, ang laki ng mundo eh, may madadaplisan talaga. Pero, iniiwasan namin ang salitang nakaw. Okay. Masakit doon ang nakaw eh. Nakarating doon sa anak ko. Ano language? Hindi, nakaw talaga ang word na iniiwasan namin. Pwedeng, may similarity tayo. Pwede naman in a nice way. Right. Pwede kayo mag-usap. Pero mahirap ang nakaw kasi hindi natin alam kung sino talagang nagsimula. Okay. I totally get it. Alex, ang hirap ng pinagdaanan mo. There was a time when you were not being appreciated. Nariyan ang asawa mo, nariyan ang pamilya mo. Right now, last question. Kung magpapasalamat ka, because I know your wife worked with you, kasama mo ito sa laban, what do you want to tell her? Salamat sa yung sitwasyon namin. Kasi yung sitwasyon namin, alam niyang lagi siya yung kawawa. Kinawawa doon sa mga jokes ko. Pero napakatatag niya para patanggapin na siya rin yung nagbigay sa akin ng inspiration to create more jokes. And my kids also. Yeah. So, parte siya ng success. Maraming salamat. Maraming salamat. Tamang panahon! Naitay Kapuso, maraming salamat. Mr. Alex Calleja, sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga puso araw-araw. Goodbye for now. Kita-kita tayo bukas. God bless you all.